Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea. Siyempre, magandang araw din sa mga bonggang listeners ninyo. Naglakas ako ng loob magsulat sa inyo kasi alam kong maraming makaka-relate sa kwento ko. Kasi naman, hindi naman unique yung mga pangyayari sa buhay ko. Pero I just wanted to share the lessons I've learned sa paglipas ng panahon. Margaret nga palang name ko, pero you can call me Matet. I'm in my 30s, at nasa 30s pa lang, pero feeling ko pa-50 na ako sa dami ng pinagdaanan ko, Popoy at Bea. Eto na, sige na, uumpisahan ko na ang chika. Popoy at Bea, bata pa lang ako yung tipo ng tao na naniniwala sa pagmamahal, sa true love, sa makatotohanang destiny. Pero somehow, in the middle of my journey to finding love, nagbago ang pananaw ko. All because God, or fate, threw big challenges sa buhay ko. Lalo na nga when it comes sa love life. Umpisahan natin nung college ako. Well, actually, high school pa lang, marami na akong minahal or mga naging crush. Pero college ko lang naranasan na mapansin at mapagbigyan ng taong gusto ko. Patay na patay kasi ako sa isang schoolmate ko noon. Magkaklase kami sa PE at unti-unti talaga akong na-fall sa kanya. Ang tangkad kasi sa akin, 5'8" yung lolo mo. Medyo payat pero malakas ang pangangatawan. Moreno at medyo bombayin ang dating. Crush na crush ko siya at somehow hindi ako nahiyang iparamdam sa kanya yon. Palagi ko kinakamusta, sineshare ng pagkain, palagi ko sinasamahan kapag kailangan niya ng kasama. And my hard work paid off. Kasi napansin niya ako. Niligawan niya ako at eventually naging kami. Papasok ka na? Hi, Ma. Opo, 3 p.m. class ko today. Siguraduhin mo lang, wala ka na makalimutan. Yes po, Ma. Nga pala, nak. Kailan mo nga pala ipapakilala sa amin boyfriend mo? Po? Alam mo ikaw, bruha ka talaga. Binibigyan kita ng kalayaan, ma-in-love. Pero ganito pa rin nangyari. Nauna mo pang sagutin yung lalaki bago mo ipakilala dito sa atin. Aba, sumusobra ka na, Marites, ha? Ma, chill. Bago pa lang kasi kami, wala pang ang isang buwan eh. At saka, ang dami kasi namin ginagawa nitong mga nakaraan. Graduating na kasi siya. Ako naman may theater production. Nga pala, Ma, sa December na yun, ha? Oo, markado na sa kalendaryo ko. Oh, so, ano nga? Paano na? Kailan mo nga dadalhin dito sa bahay? Tanong ko, Ma, kung kung kailang araw siya walang totally gagawin. Nahihiya pa kasi ako mag-demand, Ma. Bago pa lang eh. Nahihiya kasi ako mag-demand, Ma. Leche, pakilala mo sa akin yan, ha? Yun nga dapat una mong ginawa bago kayo naging mag-on. Okay, Ma. Promise, within this week, dadalhin ko siya rito. Graduhin mo lang, ha? Siya, sige. Pasok na. May baon ka pa? Meron pa po. Okay, sige. Ingat, nak. Okay, dinner time! Matatli ka na, bago tayo mawala ng upuan sa siumayan. Sige, tara. Gugutom na rin ako eh. Baka magtatlong order ako ng siomay. Ay, bakit? Kasama ba si Carl?
Sabi ko kung kasama ba si Carl sa ating kumain. Naku, speaking. Hindi ko pa pala siya nate-text, no? Tawagan mo na kaya. May load ka ba? Meron. Sige, naka-unli naman ako eh. Hello? Hi, Carl. Nasaan ka? Tara, dinner. Punta kami ni Blessy sa Siomai House. Sige. Enjoy. Ayaw jumoin? Hindi ako pwede. May reporting kami bukas. Punta kami ng library ng mga mates ko. Sige. Daan kaya kami dyan sa library? Hindi na. Seryoso na tong mga mates ko eh. Sige lang, kaya lang kayo ni Blessy. Try ko na lang puntahan ka mamaya. Tingnan ko yung maabutan pa kita. Antayin kita. Huwag na, Matet. Baka gabihin kami. Delikado. Umuwi ka kaagad pagkatapos yung kumain ni Blessy. Okay? Okay. So paano? Baba ko na to. Start na kami. Sige. Good luck. Bye-bye. Oh, ano raw? May reporting? Busy. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Hoy, kung ano man yung iniisip mo, charot-charot lang yan, okay? Mabait sa akin si Carl, no? Sweet kaya siya pag magkasama kami. Palagi niya ako nililibre. At saka 2 weeks pa lang kami. Alangan namang all out agad-agad. Siyempre, we take our time, ganun. Hala siya? Wala nga akong sinasabi eh. Ang dami agad chinika. Kasi naman sa facial expression mo pa lang, basang-basa ko na yung iniisip mo. Defensive mo. Ang judgmental mo. Ay pero Mateta, sinasabi ko sa'yo, huwag ka masyadong pa-fall dyan kay Carl. Tandaan mo, ikaw ang nanligaw dyan. Hindi siyang nanligaw sa'yo. Hoy, excuse me! O anong excuse me ha? Anong excuse me? Well, totoo nga kung una nagkagusto. Pero siya ang nag-initiate na maging kami. Naging friendly lang ako sa kanya, pero kusa siyang na-fall. O sige, sure. Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan. Ay, paniwalaan mo rin yung gusto mong paniwalaan. Basta ako. Happy kami. Oh, anong sabi ko sa'yo? Diba happy kami? Nagawa niyang sumunod sa atin dito sa kainan. Oo na. Sige na. Tsura na ito. Tsura mo rin. Tapos na ba kayo kumain? Oo. Okay na kami. Pwede na tayo lumabas. Medyo late na kasi. Sige, tara na. Paano pala kayo uuwi, Matet? Sasabayin mo ba ako sa sakayan, Carl? Oo. Actually, ihahatid kita sa inyo. Ha? Ihahatid mo ako sa amin? Oo, sana eh. Ay, ganun? Sabay na sana ako eh. Kasi makikitulog ako dun sa pinsan ko. Leslie, pwede mo muna? Ha? I mean, first time ko kasing ihahatid si Matet sa kanila, so... O, paano, Blessy? Mauna na kami, ha? Kaya mo naman na siguro sarili mo? Well, ano pa nga ba? O sige, ingat kayo. Magta-taxi na lang ako. Awkward eh. Kung sa isang sakayan lang pala tayo pupunta, tapos si Chopwera naman pala ako. Bruha to. O sige na, mag-iingat na kayo. Bye. Balitaan mo ako ha. Sige. Ingat! Di ka na. Oo, tara. Carl? Bakit mo nga pala ako ihahatid ngayon? I mean, anong meron at naisipan mo akong ihatid? Hindi pa naman natin napag-uusapan yung pagpapakilala ko sa'yo kay Mama. Akala ko ba paghahandaan mo? Ibig sabihin ba nun, ready ka na? Ready ka nang makilala si Mama ko? Ang totoo, Matet. Gusto kita makausap eh. Makausap? Tungkol saan? May problema ba? Mamaya. Mamaya na pagdating natin sa inyo. Parang nakakaloka naman yan, Carl. Ngayon na kaya, parang ang seryoso mo eh. Hindi. Mamaya na. Ngayon na lang, Carl. Natatakot na ako sa'yo ah. Parang may something na ewan eh. Ano ba yun? May ginawa ba ako mali? Huy, ano na? Matet, may hihingin sana akong favor eh. Favor? Ano ba yun? Pwede bang mag-break na tayo? Ha? Pwede kaya tayo mag-break?
Mag-break? Bakit? 2 weeks pa lang tayo ah. Break agad? May ginagawa ba akong hindi mo nagugustuhan? May mali ba ako? No, wala naman. Hindi ganon. I mean, my fault. My fault. Paanong your fault? Akala ko kasi okay lang. Akala ko pwede. Ang alin? Anong okay? Anong pwede? Akala ko okay lang maging tayo. Akala ko pwede naman ako magkagusto sa'yo. Eventually. Ha? Eventually? Anong eventually? Meaning di mo talaga ako bet? Hindi mo ako like? I like you, Matet. You're a good person. Kaya akala ko madali lang ma-inlove sa'yo pag naging tayo. Okay. So naging tayo kahit wala ka naman talagang gusto sa akin. Parang gano'n na nga. Tsaka, honestly, nadala lang ako sa barkada. Nadala? Sabi kasi nila, gusto mo nga daw ako. So why not testingin daw kita? Testingin? No, I mean, itry. I-try? Yung parang subukan niya. Pero, believe me, I tried. I really did. Kaso first week pa lang, wala pa rin eh. Kahit ngayon naka 2 weeks na tayo ni konting feelings, wala pa rin. Yung special feeling. Ay, Carl, ano ka ba? Hindi mo ba nabalitaan? Ang love minimum 1 month pinag-aaralan. Matet, seryoso ako. Oo nga, Gagi, seryoso yun. Matet. Seryosong ha, Carl. Try mo lang. Masyado ka nagmamadali eh. 2 weeks pa lang, suko ka na. Asa ng fighting spirit? Bigyan mo ako kahit 1 month. I promise you, may lalabas at lalabas din na feelings dyan sa loob mo. Kailangan mo na ako makilala maigi. Kailangan na natin mag-spend ng maraming quality time. Gets? Yun nga eh. Kahit yung pag-spend ng time sa'yo, parang nahihirapan na ako. Parang ayoko. Baka kunin-kunin mo lang yun. Matet. Eh, ang unfair naman kasi, Carly. Ang aga-aga mo mag-give up. Eh, mali mo, bukas makalawa magkaroon ng pagbabago, di ba? You'll never know. Matet, please. Mag-break na tayo. Fine. Sige. Sige na, break na. Thank you, Matet. And I'm sorry. Pero tandaan mo, fault ko. Wala kang kasalanan. Maganda ka, okay? Tsaka... Wala nang ganyan-ganyan. Pampalubag loob lang yung sasabihin mo eh. Itigil mo na yan. Okay. Sige na, uwi na ako. Hatid na. Wag mo na ako ihatid. Di mo naman ako girlfriend. Sige. If yun ang gusto mo. Thank you, Matet. Thank you for understanding. Di kita ina-understand, gago. Wala lang akong choice. Sige na, uwi na ako. Bye. Popoy at Bea, that was my first legit heartbreak. And my first disappointment din sa lalaki. Halos 1 taon ng buhay ko sa college, inalay ko sa pagsunod-sunod sa kanya. At nung naging kami na, 2 weeks and 2 days lang ang binigay niya sa akin para maging masaya. Nakakaloka lang kasi doon ko na-realize na hindi talaga pantay magmahal ang mga tao sa isang relasyon. Yung isa will always be the one na todo bigay, todo effort, samantalang yung isa naman, todo taga-tanggap lang. Paisi-isi lang kumbaga. At hindi pinapahalagahan yung effort ng isa. Kaya sabi ko sa sarili ko, next time na magka-jowa ako, sisiguraduhin kong dalawa na kaming may gusto sa isa't isa. Dapat mutual, hindi yung ako lang yung patay na patay. Kasi sabi nga nila, for a relationship to last longer, dapat daw mas mahal ng lalaki ang babae kesa sa the other way around. At ang susunod ko nga naging jowa ay itago na lang natin sa pangalang Boji. Hindi singwapo ni Carl, pero ang lakas ng sex appeal. He's charming, mabait, magaling sa tao, may sense of humor, at alagang-alaga ako.
Visit naman tong supplier na to. Ang gulo-gulo ng pinasa mga requirements. Yung iba parang nginat-ngat parang aso. Patuloy nahihirapang mag-ayos. Ay, naku talaga. Red flag ka sa akin. Hindi kita i-recommend sa boss ko. Diyos me. Matet! Ay! Po, sir? Uwi na, ba't andyan ka pa? Hindi sir. Pauwi na rin po. Inaantay ko lang po yung sundo ko. Si Boji. Yes po, sir. Sige. Ingat-ingat. Mauna na ako, ha? Yes, sir. Sige po. Ingat po. Nasaan na kaya si Boji? Tagal naman tumawag, no? On the way na daw, eh. Hello? Love, saan ka na? Eto na, malapit na. Traffic ba? Sobra? Hindi naman, sakto lang. Ba't ang tagal mo? Hindi, kasi may dinaanan pa ako pero ito na. Pakanan na ako sa kanto ng office mo. Sige na, pwede ka na lumabas. Okay. See you. Okay, love you. Buti naman nandyan na siya. Gutom na ako. Ay, sa wakas. Surprise! Clara? Be, kamusta ka na? Okay lang. Like, kakakita lang natin 3 days ago, di ba? Na siya? Di ka pwedeng ma-miss? So, love yung dinaanan na sinabi mo, si Cara yun? Oo, love. Sabi niya kasi nasa Pasay area lang siya, so sinabay ko na pa Makati. Okay. So, anong gagawin pala natin? Kakain ba tayo or uwian na? Diyos me, ang tsaka naman kung uwian na agad. Siyempre, kain muna tayo. Let's go! So, paano mo nga ulit nasundo si Cara? Paano ulit kayo nagkita? Paano mo siya nasundo? Dinaanan ko nga. Oo nga, pero paano mo nalaman kung nasan siya? Nagsabi siya. Nagsabi? Saan? Sa chat. Sa chat? Magka-chat kayo? Hindi, kasi nagtanong lang siya kung asan daw tayo. Tambay daw. Bakit hindi akong chinat niya? Bakit ikaw? Boywan ko. Palagi ba siya nag-chat sa'yo? Sa akin? Di naman. Bakit parang pang ilang beses na to na nauuna mo siya daanan? O kaya, nagugulat na lang ako, sinundo mo na siya at kasabay mo siya papunta sa kung saan man. Anong pang ilang beses? Parang di naman ganun kadalas. Pang 5 na to. Talagang nagbibilang, Tet? Bakit hindi? Teka nga, bakit parang sa kung saan na napunta yung usapang to? Ano ba pinupunto mo? May something kayo ni Cara, no? Seryoso ako, Boji. Tignan mo tong babaeng to. Halos araw-araw kong hatid sundo sa trabaho. Pinapakain ko ng masarap. Pinapasyal ko kung saan gusto. Pinag-aalayan ko ng lahat ng oras at pagod ko. Tapos biglang ganyan. Pag-iisipan pa ako ng kung ano-ano. Ay, talaga nga naman oh. Ano na ba ako kapogi ha, Matet? Ha? Ika nga dito. Yakapin mo ko, ha? Huwag ka na mag-isip kasi ng ganyan. Kasi alam mo namang ikaw lang yung priority ko sa buhay ko. Tapos hawain mo pa ako ng ganyan. Tama na yan. Gutom lang yan. Hindi ka na. Yakapin mo na ako. Tama na yan. Ikaw talaga. Patingin ang cellphone mo. Sabi ko, patingin ang cellphone mo. Ay, Mateta. Yan, nakakatuwa yan. Hindi naman nata magandang pinag-iisipan mo ko ng hindi maganda. Sa 3 taon natin, wala ka naging problema sa akin. Ngayon pa ba? Naku, mahal. Tigilan mo na yan. Naku, talaga. Cellphone na, dali. Ang daming satsat. Seryoso ka ba? Ano sa tingin mo? Oo, yan. Sige. Ayan ang cellphone ko.
Sige na, tignan mo. Halugugin mo. Tignan natin kung sino sa atin ang mapapahiya. Pero alam mo ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, Matit. Hindi magandang senyalis yung ganyan mula sa'yo. Kung saan nag-umpisa kang mawalan ng tiwala sa akin, ako na wala namang ginagawa, wala na. Tutuloy-tuloy na yan. Kasi ibig sabihin lang nun, may mga insecurities ka. At yung insecurities na yun, imbis na i-address mo on your own, sa akin mo binubunton. Okay, sige. Para sa peace of mind mo, ayan yung cellphone ko. Hanapin mo kung anong gusto mong hanapin. Huwag ka lang magsosorry bigla sa akin mamaya kasi ako, Matit, nakaka-offend sa totoo lang. O ano? Akala ko titignan mo cellphone ko. Natawan ka. Sabi ko naman... Sino natauhan ka dyan? Akin na! Titignan ko talaga tong cellphone mo. Oo, ano yan? Bubuksan ko cellphone mo. Alam mo ikaw, Matit, ewan ko ba kung bakit hinahayaan kita sa toyo mo. Ano nga yung cellphone ko? Bagay, kung nagsiselos ka, may problema mo yun. Wala sa akin ang sisi. Akin yan. Wow! Kanina ang bait-bait tapos ngayon nagpapanik? Bakit? Ano akala mo? Hindi ko titignan tong phone mo, kakakonsensya mo sa akin? Ulul! Matit. Asa na messenger mo, ha? Sige, buksan Akin natin. yan. Wow, dami ka usap. Paranoid. Kara. Mga katrabaho at kaibigan lang kausap ko. Ano ka ba, Matit? Ayun ang magaling na Kara. Tingnan ko ang mga pinagsasabi ng higod na to. Matit, isa. Makakabangga tayo, sige ka. Matit! Mas ka! Mas ka! Matit, teka. Mag-explain ako na maayos, sandali. Itigil mo yung sasakyan! Itigil mo! Teka, mag-usap muna tayo. Huwag ka muna magalit. Si Kara yung unang nag-message sa akin. Leche! Nag-reply ka namang hayop ka! Itigil mo yung sasakyan! Itigil mo, sabi o sisipain kita hanggang sa mabangga tayo! Isa! Itigil mo! Ito na. Teka lang. Oh, saan ka pupunta? Akin na nga yung cellphone ko. Break na tayo! Hayop ka! Naglalandian pala kayo ng kaibigan ko? Kaibigan ko pa! Ay, baboy ka! Wala kang kwentang tao! Matit! Break na tayo! Magsama kayo ng Karang yun sa impyerno! Gago! Matit! Bumalik ka nga dito! Matit! Ako sa akin, Kara, ahas ka. Kaibigan pa man din kita. Hello, yes, Poji. Poji mo mukha mo! Malandi! Pakangkang! Napakababoy mong babae ka! Matet? Anong... Naubusan ka na ba ng lalaki, ha? Pati boyfriend ko, nilandi mo? Ang kati-kati mo? Bakit hindi ka rumampas sa kanto, ha? Doon mo ilako yung bulaklak mo mabantot! Buisit ka! Salo at mga agaw! Mga hayop kayo. Ang kakapal na mukha nyo. Mapupunta rin kayo sa impyerno. Popoy at Bella, si Boji ang epitome of a too good to be true na boyfriend. Kasi sabi ko nga kanina, di ba? Ang dami niyang magagandang qualities. Mabait at magaling sa tao. Magaling palang lumandi ng ibang tao. Inuwi ko yung cellphone ni Boji at dun ko nga nakita lahat ng baho niya. Magka-chat sila nung sarili ko pa talagang kaibigan for how many months na. Ilang beses na rin silang nagkita behind my back at pag nakikita sila, either staycation condo or hotel. Ang syala, diba? May pera sila pang hotel. Para mukha naman daw malinis yung gagawin nilang kababuyan. Wala silang photo or video pero hello, ano pa bang gagawin nila sa hotel? Magkakape? So I blocked Boji sa social media at sa buhay ko. Yung friend ko naman ay block na rin. With konting pagkalat ng chismis on the side. Siyempre pag tinanong ako bakit kami nag-break ni Boji, aba talagang nilaglag ko yung pangalang Kara. Popoy at Bea, that's the second time fate has proven to me that love sucks. Pero siyempre payo ng lahat, don't let one bad experience ruin your life. Move on. Hindi naman pare-parehas sa mga lalaki.
Meron lang talaga mga bulok na nahalo sa sariwa. At tama naman sila. Maraming lalaki ang mas matino kesa kay Boji. At natagpuan ko yon kay Jake. Mabait, eto totoong mabait. Responsable, at higit sa lahat, never ever akong niloko. He values loyalty and faithfulness the same way he values love. Maybe because parehas kaming nakaranas ng maloko before. So sino pa ba ang perfect na pwedeng magsama? Kundi ang dalawang taong naloko na. Jake and I started as friends and we eventually blossomed into lovers. Pero yung natural lang ang lahat. Hindi pilit, hindi minadali, swabeng-swabe lang. So, kumusta naman ang bagong ireha? Bakit parang wala nangyari? Parang kung ano yung itsura mo nung huli kita nakita 3 days ago ganun pa rin ang itsura mo ngayon. Parang ka hindi bagong panganak. Ay, oo Porque bagong panganak, kailangan ba mukhang haggard? Nung unang beses ka pong nanganak, halos hindi kita makilala. Actually, parang hindi mo nga ako nakilala nun Syempre first time mama ko noon. Di ko in-expect ang mga pangyayari. Kaloka. Pero ngayon, second baby, syempre super prepared na ako, no? Asan nga pala si baby? Binaba ni Charles dun sa Nico for check-up. Pabalik na rin yun. Ay, speaking of. Hello. Ay, si Jake pala. Kala ko yung mag-ama ko. Hello, Jakey. Pasok ka. Oh, kumusta? Well, you be the judge. Nakakita ka naman na siguro ng bagong panganak pero naka-full glam makeup agad. Oo nga, no. Galing mo Pro na pro ka na. Paano pa kaya sa third baby niyo ni Charles? Ay, utang na loob. Ayoko munang pag-usapan. Anyway, nabanggit mo naman na din Diyosawa ko. Puntahan mo nga sa baba, sa Nico. Naiwan niya kasi yung phone niya dito Kahit kailan talaga yung lalaking yon. Silipin mo lang kung nakarating ba sa dapat niyang puntahan. Baka mamaya pinasyal na yung anak ko sa mall bigla. Sige. Puntahan ko. Labas muna ako, love. Ay, go. Message mo ako. Okay. Alam mo, Matet, may tanong ako. Oo. Ano na naman yan? Yung mga ganyan tingin mo sa akin parang alam ko na yan Talaga? May idea ka na agad sa itatanong ko? Oo, be. Kilala na kita. Same old na naman yan tanong mo. O di ba nga sa'yo na rin ang galing? Same old. Ibig sabihin, ang tagal ng katanungan pero wala pa rin kasagutan. Hindi naman sa pagiging toxic na kaibigan Pero, ano na ba talaga? Kasi di ba balak nating gawing mag-BFFs yung mga anak natin? No pressure Nakakadalawa na ako. Napag-usapan niyo ba ang settling down? I mean, kahit papyaw man lang. Well, knowing me, alam mo namang mahilig akong magpahapyaw, di ba? Nakakailang pahaging here and there na ako about sa kasal. And? Wala. Anong wala? Anong sagot niya sa mga pahaging mo? Tawa. Tawa? Tawa-tawa, ngiti-ngiti, ganun. Wow. May nakakatawa? Ay, ewan. I mean, kanya-kanya kasi tayo ng timeline sa buhay, di ba? Baka wala pang kasal sa timeline niya. 30 ka na. 35 siya. 5 years na kayo. Wala pa sa timeline? Timeline niya. So anong gagawin? Ano nga bang gagawin? Di do the talk. The talk? I-real talk mo na, Day. I mean, walang kasong mahabang relasyon bagong kasalan, pero ibang usapan yung mahabang relasyon pero wala sa plano ang kasalan. So girl, wag mo nang antayin ang third baby namin ni Charles bago mo i-real talk yung boyfriend mo. Okay lang mag-antay. Basta may inaantay. Kaya ang tanong ko sa'yo, may inaantay ka ba?
Love, kain na. Dahan-dahan, mainit ang ulam ha. Wow, amoy pa lang nakakatakam na. Teka, anong ulam to? Akala ko adobo ulam natin. Adobo yan? Bakit ang dilaw? Ano yan? Adobong dilaw. Ang alam ko, specialty yan ng Batangas. Batangas adobong dilaw. Parang ganun. Nakita ko lang sa YouTube nung isang araw. Sige. Tikman natin. Masarap. Natikman ko kanina bago ko ihain sa'yo. Ngayon pala eh. Tara, kain na. Wow! Wow! Wow, wow. Ang sarap. May ganito palang adobo. Grabe, love. Good job ka dito. Parang new favorite ko na to ah. Really? You like it? I love it. Ang sarap talaga. So pwede na ba ako mag-asawa? Sarap. The best. So, paano? Tawa-tawa na lang, ganun? Pag-usapang pag-aasawa, kasal, tawa-tawa lang palagi sagot mo, ganun. Love. Ayaw mo ba, love? Ayaw ang alin. Ayaw mo ba mag-settle down one day? Hindi pa ba tayo nakasettle down? Jake, hindi pa rin tayo nakatira sa isang bahay. Oo, nag-overnight ka dito sa bahay ko ilang beses sa isang linggo. Ganon din ako sa bahay mo. Pero hindi pagsisettle down ang tawag doon. Tawag doon sleepovers, nakikitulog, ganon. So gusto mo ba tumira na tayo sa isang bahay? Okay lang naman sa akin. That will be very efficient and convenient, di ba? Live in? Yes. How about kasal? Ayaw mo bang magpakasal? Alright. Here we go. Oh, teka, bakit naman ganyan ang reaction mo? Para namang meron tayong pag-uusapang malala. Okay naman, love. Hindi. Okay, sige. Let's address this issue. Alam ko namang ilang linggo mo na rin pinaparinig sa akin yung tungkol dyan eh. So nahalata mo pala. Of course, love. Okay, sige, pag-usapan natin. Ako na maghahain ng topic. Kailan tayo magpapakasal? Kailan? I'm not quite sure yet. Bakit? Hindi ka sure sa akin? No, not like that. Siyempre sure ako sa'yo. I love you. I've been loving you for the past 5 years. At wala na akong balak magmahal pa ng ibang babae. Eh di anong problema? Ang akin lang, kailangan pa ba? Ha? Kailangan ba ng kasal just to prove my commitment to you? Our commitment to each other? Oo naman. Really? What do you mean, really? Love, hindi ko lang kasi magets. Bakit ba kayong mga babae mahilig kayo sa kasal? Excuse me? Bakit ba feeling nyo palagi kailangan nyong ikasal? Will that complete you as a person? Will that define our relationship? Kapag ba hindi kasal, kulang na agad sa pagmamahal? Does marriage define our love for each other? Of course not. Ayun naman pala ba't kailangan pa ng kasal? Commitment, Jake. Commitment. Hindi pa ba ako committed sa'yo? Okay, sige. Ako naman ang magtatanong. Bakit ba ayaw mo? Hindi ka ba naniniwala sa kasal? Feeling mo ba kapag nagpakasal tayo, lalo lang mas lalaki ang possibility na maghiwalay tayo? Baka naman ikaw ang nagde-define ng relasyon natin gamit ang salitang kasal. Hindi ganun, Matet. I just don't see the necessity of marriage. Takot ka matali sa akin. Forever. Hindi mo pa ba ako kasama habang buhay? Walang garantiya. Kahit naman pagkasal na eh. My God, bakit ba ayaw mo ko pakasalan? Bakit ba gustong-gusto mo ng kasal? To make a relationship legally official. And take note, hindi lang in the eyes of the law, lalo na in the eyes of God. God knows how much I love you. And yet takot kang iharap ako sa kanya. Hindi ako takot. O anong tawag mo dyan? I just don't want to, okay? I don't want to. Ayokong ikasal. Ayoko ng kasal. I don't believe in marriage. I don't believe yung mga legal-legal na yan. Hassle lang yan eh. Mag-live-in na lang tayo. That's the best thing. The only thing I can offer you. Pwede pa rin natin gawin yung mga ginagawa ng isang mag-asawa. Papel lang naman yung pinagkaiba eh. I can be with you forever, Matet. I can do that. I will do that.
Pero hindi natin kailangan ng kasal para mangyari yun. Popoy at Bea, in fairness naman kay Jake, never niya akong niloko, never niya akong sinaktan physically, pero hindi naman guaranteed yung emotionally. Jake was not a bad person and definitely not a bad boyfriend. He was close to perfect, except the marriage part. Hindi ko rin sinasabing mali siya. Kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. It just so happened na hindi kami tugma ni Jake. Ako kasi, Popoy at Bea, I believe in marriage. I believe that marrying the person you love is the best thing ever. And aside sa emotional bearing, gusto ko ng legal security. At lalong gusto kong may bas-bas ng simbahan yung pagsasama namin. Kasi, it's easier to be let go of pag alam mong walang legal or spiritual bearing. Pag alam mo kasing kasal, you will try to work things out. Kasi may nagtatali na sa inyong dalawa. Kaya as much as possible, giving up will be the last option. Kaya lang wala eh. I was not enough for Jake to change his mind about marriage. Again, hindi naman siya mali. Belief niya yun eh. Kaya lang, may sarili din akong paniniwala. And I want to meet someone na kayang baliin ang kung anong pwedeng baliin para lang sa akin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ang saya-saya. Popoy at Bea, after Jake, hindi na muna ako nakipag-date or whatsoever ng mga higit isang taon. As in zero interest in love and men in general. For some reason, wala akong kilig na naramdaman kahit sa mga artista o K-drama o pass. I was just blank. At for the first time in my life, I was not craving for love. Andun na ako sa point na, paala na. Pag meron, edi meron. Pag wala, sinong tinakot nyo? Pero syempre, sino pa ba ang babago sa buhay kong plain lugaw, kundi yung mga tao din sa paligid ko. Yung mga taong may genuine concern and love for me. And those are my friends and family. Lalo na nga ang mga kaibigan kong pakialamera, paladesisyon, at mas alam pa ang dapat kong gawin kesa sa sarili ko. But don't get me wrong, I love my friends, and I know they love me too. And I'd rather have them take charge of my life than them not caring at all. Bakit ba ayaw mo? Bakit ba pinipilit mo ko? Para rin naman sa'yo yun. Para sa ikabubuti mo. Ah, wow! Para sa ikabubuti ko, ang makipag-date. At hindi lang makipag-date ang makipag-date sa taong hindi ko naman kilala. Ang OA naman kasi nung taong di kilala. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na matagal ko nang kilala si Randy? Ikaw oo, ako hindi. Ang point nga kasi is, alam kong safe ka. Sure na sure akong nasa mabuti kang kamay. At isa pa, kakain lang naman kayo. Hindi ka naman dadalhin sa kung saan. Saka pinakita ko naman sa'yo yung mga pictures, di ba? Sabi mo ang pogi. Sabi ko may itsura. Hoy, wag mong bawiin yung sinabi mo. Sabi mo pogi. Parang hindi naman. Alam mo, konti na lang, sasapakin na kita. Bigyan mo lang kasi ng chance. Isang date lang, isang dinner. Pag ayaw mo, fine. Pero I'm telling you, magugustuhan mo siya. Pala desisyon? Hindi ba pwedeng kilala ko kasi kayong dalawa? At honestly, ang tagal ko na kayong gustong ipakilala sa isa't isa. Dahil naniniwala akong magkakasundo kayo. Legit. No. Okay, ganito. Ganito na lang. Itong usapang matino Let's make a deal. Ano na naman? Pagbigyan mo lang ako tonight. I-meet mo lang. Dinner lang kayo. In 30 minutes na pag-uusap ninyo kapag hindi mo bet, sige, sisingit ako at ililigtas kita. Tapos, tutulungan pa kita sa mga susunod na projects mo. Sa mga susunod mong events, walang bayad, alila mo ko. Deal? Seryoso ka ba? Yes, Matet.
Super serious. Mas seryoso pa ako dito kesa nung sinagot ko yung asawa ko many years ago. Seryosohin mo rin yung mga pinagsasabi ko. Please? Okay, nandito na ako sa entrance ng restaurant. Ang aga ko pala dumating. May 20 minutes pa bago meet-up time namin. Matet? Hi! You're here na. Randy. I know. Anong ginagawa mo dito? I mean, ba't nandito ka na? Ang aga mo ha. Kararating mo lang ba? Actually, mga 15 minutes na ako nandito. Natakot kasi ako matraffic at malate kaya ayun, inagahan ko yung alis. Halika, let's have a seat. Pinareserve ko na yung may magandang view. View ng city lights nga lang. Okay. Sige. Let's go. So, what are you having? Gusto mo ba mag-appetizer tayo and soup para hindi tayo mabigla? Masarap ang steak nila dito. Really? Sige, wait. Tignan ko yung menu. By the way, order ka lang na kahit ano I got this. Hindi, ano ka ba? Hati tayo sa bill. Ang mahal ng food nila dito No. Sagot ko na to. Please? Alam kong strong and independent woman ka. I know kaya mong bilhin kahit anong gusto mo. Pero hindi naman siguro against sa women's equity ang ililibre ka ng isang lalaki, di ba? Lalo na ang lalaking really interested at matagal nang gusto kang ma-meet. Huh? And it would be my honor to treat you to whatever you want. Honestly, budget ko tonight is 15,000. Ano? 15,000? Ano naman kakainin natin para mag-budget ka ng 15K? I mean, hindi naman imposible, di ba? Gusto ko lang kasi na komportable tayong kumain at uminom ng kahit ano without thinking of the budget. Gusto ko happy tayo. Happy ka? My God, Randy. Seryoso nga. So, order whatever you want. I got you, fam. Tawang-tawa? Kahit today? Nakakainis ka kasi. Hanginan mo ba naman ako ng 15K na budget? Hindi kasi ayoko ng awkward moment mamaya sa billing, diba? Para klaro na. Fine. Sige. O-order na ako para naman worth it yung pinag-ipunan mo. Yun. Order tayo ng steak? Oo na, sige na. Mukhang kanina ka patakam sa steak eh. Hindi, I mean, sige. Kung gusto mong mag-alakambing tayo, okay lang sa akin. Ubusin natin lahat ng salad sa menu. Sira. Sige na, steak na tayo. Dito ba? Oo, dyan sa green na tip. Okay. So, paano? Thank you so much for the dinner. Hindi na ako makahinga, oh my God. You're welcome. And thank you so much for the chance. Honestly, ilang linggo na ako nagmamakaawa kay Blessing na ipakilala ko sa'yo. I figured ayaw mo, kaya thank you for giving me a chance to finally meet you. And I'm praying na sana hindi itong huling beses na magkakita tayo. Kasi now that I finally met you, worth it. Super worth it yung pagkatagal-tagal kong pagmamakaawa kay Blessy. Oh, why? May mali ba ako nasabi? Wala naman. Medyo naaaning lang ako. Why? Ang prangka mo, no? Wait, wrong word. Ang honest mo. Kanina ko pa kasi napapansin na you really say what's on your mind. Ayaw mo ba? I mean, did I say anything na hindi mo gusto? No, wala. It's actually really nice of you. Grabing buntong hininga naman nun. Hindi, kasi akala ko sasabihin mo this is the last time na magkikita tayo eh. Don't worry, hindi naman. Promise? Let's see. Hala. Sige na, bababa na ako. Sige, teka. Ay, ano yan? Pagbubuksan ako ng pinto? Oo, sana eh, pero pwede mo naman buksan if you want. Antayin mo na lang ako. Tara po, ma'am. Okay. Paano? Good night,
Thank you. Hindi, tara muna doon. Hatid na kita sa gate. Ayan na yung gate namin eh. 3 meters pa yan. Baka maya-maya may sumulpot, kidnapin ka. O kaya yung bag mo. O paano? Tara na. Advance pag-isip pa. Ayan o. Pwede na? Sige na, pasok ka na. Tapos ilock mo na yung gate para sure na hindi ka masusundan o mapapasok na magnanakaw or whatever. Grabe magpa-impress ha? Hindi ako nagpapa-impress. Ito naman. Naniniguro lang ako na safe ka. Kasi responsibilidad ko yun. Ako ang huling kasama mo eh. Dapat sigurado nakauwi ka ng ligtas. Sige na, pasok na. Sige, thank you. Thank you din And I hope to see you again. Gaya halimbawa, bukas. Sige, tignan natin. Bye, Randy. Good night, Margaret. Popoy at Bea, meeting Randy was a green flag from start to finish. Okay, teka, ano ba itsura niya? Matangkad, doon pa lang, may plus point na. Malaman, medyo may baby fat, pero pantay naman yung tiyan. Huggable, in short, yung tipong masarap sumiksik sa kilikili. Masarap gawing unan yung tiyan. Bilogin din ang mukha niya, pero he's so cute. Baby face kahit may balbas, at ang ganda manamit. Mukha siyang mamahalin kahit hindi naghuhumiyaw na mamahalin. Gets niyo ba? Gentleman, pero hindi pretentious. May ingat sa kilos at pananalita, pero hindi conscious. Tunay na ugali ang pinakita. Hindi siya mala knight in shining armor, kundi mala ready to lean on. Parang ganon. Needless to say, nagkita ulit kami ng marami pang beses. Hanggang sa everything fell into place, my heart fell into its right place. May something ang hirap i-explain with words, pero pag kayo ang nasa posisyon ko, you would know na may something. Pero gaya ng na-experience ko before, some things could be too good to be true. Kaya syempre, hinay-hinay pa rin ako. Hindi ako todo bigay. Pinipigilan kong magmukhang fall na fall. Hindi rin naman ako nagpapaka-plastic. It's more like nag-iingat. Kasi sa sobrang okay namin ni Randy, ang dalang namin, or actually halos hindi kami nag-aaway. At ayoko yun, hindi pwedeng ganun. Dapat magkaroon kami ng chance na ma-stress sa isa't isa. Kasi para makita ko ang tunay niyang ugali. And, lo and behold, pinagbigyan nga ako ni Lord. Binigyan niya ako ng napakalaking pagsubok. A challenge that made me so confused, scared, and a little lost. Babe, 11 na oh. Di ba tayo mag-ready for lunch? Ano bang gusto mo kainin? Gusto mo ba Pinoy o Chinese food? At teka, dito ba tayo magluluto? O kakain tayo sa labas? Or pa-deliver na lang? Babe, Matet, are you okay? Babe, babe. Naririnig kita. Paulit-ulit. Hey, relax. Ano bang problema? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Wala. May ginawa ba ako? Sabihin mo na kasi wala ako naisip na maling pwede kong nagawa. Wala nga. Masakit lang yung ulo ko. Migraine? O baka naman gutom lang yan. Nagugutom ka na ba? Masakit ba yung ulo mo or nahihilo ka rin? Ano? Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ang dami mong tanong, ang daldal mo today. Alam mo yon? Pwedeng shh ka muna? Oh, okay. Okay. Pero, sige, lalabas muna ako. Bibigyan kita ng space. Tawagan mo ako if okay ka na. Bahala ka. Okay.
Blessy, utang na loob. Iwan mo na yan kung ano mang pinagagagawa mo at tulungan mo ko. I need your input, your insights. Ngayon ko kailangan na pagiging pakialamera mo sa buhay ko. Ma'am Sheila, thank you so much for that wonderful compliment of me pagiging pakialamera. Pero Jai, gets ko yung pinagdadaanan mo. Isang linggo na nating pinagdidiskusyonan yan. Pero I'm telling you, hindi ako ang makakatulong sa'yo. Kasi hindi naman ako talaga involved whatsoever sa problema mo. I can only support you. Pero yung current challenge in general, kayong dalawa ni Randy ang dapat magtuos dyan. Pero I can't, Blessy. Hindi ko kaya. Hindi ko alam paano ko uumpisahan, paano ko ilalatag. I know I'm a strong woman, pero this is different. Alam mo yan. Alam ko, malaking challenge yan sa'yo. Sa inyo. Pero again, Matet, hindi masusolusyonan kung ano man yung nararamdaman mo. Unless sabihin mo kay Randy. So please, be a big girl. And take responsibility for your actions. Ganito na lang. Dating gawi. If hindi magandang ending, nagtuloy kayo sa, I don't know, break up. Tawagan mo ako. Susunduin kita. But until then, harapin mo yan, Matet. Kaya mo yan. I believe in you. Well, wala ka namang choice eh. Pero Blessy, natatakot ako. Baka sapakin ako ni Randy. Gaga, tingin mo dun sa tao? Demonyo? Bakit ba kasi nangyayari sa akin to ngayon? Hindi ko alam anong mangyayari sa amin ni Randy. Bakit? Anong mangyayari sa atin? Anong problema, Margaret? Blessy, tawagan kita mamaya. Andito na si Randy. Hi. Kanina ka ba dyan? Anong oras ka nakabalik? Meron ba tayong dapat pag-usapan? Hindi, may sinasabi ka kay Blessy. Hindi ko naintindihan pero obviously may problema ka. May problema tayo. Oo. Meron tayong dapat pag-usapan. Okay. Sige. Let's talk. And sana whatever it is, sabihin mo na lahat sa akin ngayon. Wala kang i-omit o papalitang detalye. Let's be honest with each other. Alright? Alright. So, anong problema natin? Okay, bago ang lahat, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na you don't have to worry about me. Ikaw na rin nagsabi sa akin before. Aware ka na isa akong strong and independent woman. And that is true. Tandaan mo sana yan. Okay. Buntis ako. Ano? Pero kahit anong mangyari, I'm keeping this baby. Lumaki ako may takot sa Diyos, kaya hindi ko ipapalaglag to. Wala akong pake kung ano man ang gusto mo, pero I am raising this baby, this child. Kung ayaw mo sa kanya, that's fine with me. May trabaho ako, malaki ang sweldo ko, kaya ko siyang buhayin. I will respect your decision kung ayaw mo... Hey! Calm down. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit ko naman ipapalaglag yan? Anong you're raising the child alone? Anak ko rin yan, Margaret. Anak natin yan. Oh my God. Oh my God. Tatay na ako. Oh my God. Thank you, Lord. Wow. Tatay na ako. Wow. Teka, wait lang. Masaya ka ba o gulat lang? I mean, I understand kung galit ka. Ano mo pinagsasasabi mo? Eh, babe, blessing yan. Baby natin yan. We made her or him. Pero, Randy, 1 year pa lang tayo. So? 1 year pa lang tayo tapos magkakaanak na tayo. Ano na lang sasabihin ng parents ko, ng parents mo? Well, I'm sure they would be very happy. Kahit parang di naman, 1 taon pa lang tayo. 1 taon na akong in love sa'yo. Hindi tayo kasal. We will be. One day. Definitely. Tama ba to? Alam mo kung anong mali? Yung reaction mo. You're so unfair. Para mo naman sinabi na ang sama akong tao, ang sama akong lalaki. Bakit ko naman hindi gugustuhin na tatanggapin yung baby natin? Mahal kita, Matet. Pero bakit parang pinagdududahan mo yung pagmamahal ko sa'yo? Kasi that's how men would usually react. Well, guess what? I'm not like those men na sinasabi mo. So please, babe,
This is a very happy moment para sa ating dalawa. Huwag mo sanang sirain with your doubts and fears. Ulitin ko, I love you. I'm here for you. I am with you, okay? Okay. Okay. So happy ka? Okay. Gets. Problema na lang is yung family natin. Hi, Margaret. You have no idea kung gaano magiging masaya ang family natin. Ganito, tawagan natin sila, pero mamaya na. For now, kumain ka na muna. Yun yung priority natin at siguraduhin hindi ka magugutom. Kasi pag nagutom ka, for sure gutom din yung baby natin. Baka lumaking bugnutin yan, sige ka. O sabi sa'yo eh. Sabi na yung magiging masaya yung si Randy, no? Sabi mo nga, Lynn, parang wala ka namang sinasabing ganun. I mean, sabi ko 'di ba, kayong dalawa lang ang makakasolve ng pinoproblema mo. So ganun na rin yun. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Ano na namang iniisip mo? Wala naman. Ano na naman, Matet, ha? Diyos mio, hindi ka na nauubusan ng issue? Di mo kaya maging masaya na lang, girl? I know, right? Pero, ewan ko ba, parang ang weird lang. Ang weird nang? Parang nakakaduda lang yung mga pangyayari. Nakakaduda? Di ka sure sino ama ng anak mo? Si Raulo. Ano nga? Hindi lang siguro ako sanay. Malamang, first time mo mabuntis, bruha. Hindi yun. Hindi lang ako sanay na ganito na parang ang daling kausap ng boyfriend ko. Yung kapag may umuusbong na problema na hanapan agad ng solusyon, walang masyadong drama. Kung meron man galing sa akin. Nakakagulat lang na meron palang taong ganun. Yung kagaya ni Randy na napakadaling kausap. Tapos ang lawak ng pang-intindi. Ang haba ng pasensya. Walang kaproblema kadulong sa mga problema. Yung action agad, parang ganun. Gets. Alam mo naman yung mga pinagdaanan ko before, di ba? Yung mga ex ko parang nakakatakot magsabi ng problema. Kasi parang ako sila. React agad bago mag-isip. Kaya, alam mo yun, ang saya pala. Ang saya kapag hindi ganun yung partner mo. True. Ang saya pala mahanap yung isang taong magpaparealize sa'yo na relationships can be stress-free. Na it's supposed to give you comfort than fear. It's supposed to bring you peace instead of anxiety. At higit sa lahat, it's supposed to make love the easiest thing to do instead of thinking na love is a burden. A burden that needs a lot of sacrifice. Popoy at Bea, para talaga akong tanga noong mga time na yun. Nung una, takot na takot ako as in. Feeling ko, oh my God, masisira na yung happy paradise ko. I got pregnant, magiging dalagang ina ko, eto na ang umpisa ng pagdurusa ko as a woman. Kasi 1 taon pa lang kami ni Randy that time. And I have this notion na 1 year is not enough para masabing kayo na talaga. Warm up pa lang yung first year. Tapos biglang, boom, juntis na ko. Kaya ang paranoid ko talaga, feeling ko may bombang anytime, sasabog na lang. Parang gaga, diba? Tapos malamala mo, ang daling natanggap ng mga tao sa paligid ko yung sitwasyon. Which is the total opposite of all of my expectations. Kaya sobrang dudang-duda talaga ako. Feeling ko hindi normal, feeling ko may mali. Kasi bakit walang drama? Bakit lahat sila masaya?
Hindi ako sanay sa peace and harmony na nangyayari. Para akong na-culture shock. Kasi hindi doon natapos ang lahat, mga be. A year after kong manganak, Randy finally asked me to marry him. Walang engranding proposal, eme-eme. Nagpapadede nga lang ako ng bata, tapos lumuhod sa gilid ko si Randy. And then, yun na. Nakakaloka lang talaga kasi that time, feeling ko may postpartum dealings pa ako. Puyat, haggard, stress, out of shape ang katawan. Bali-baliwan talaga ako, mga be. But Randy remained strong. He helped me in so many ways na hindi ko na-appreciate during that time kasi na sobrang aning ako, pinagdududahan ko lahat ng mga nangyayari sa paligid ko. Imposible kasing ang smooth lang ng lahat, yung ang saya-saya lang, walang ganun. In my history of love and relationship, walang puro saya lang. Palaging meron at merong aberya. At nung time na yon, palagi kong hinahanda ang sarili ko para sa giyerang hindi pa naman nag-uumpisa. Girl, ano? Tapos ka na maligo? Magbihis ka na, dali. Matatraffic tayo, oh. 6 p.m. yung fitting natin sa dressmaker mo. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Bakit hindi na lang tayo bumili ng ready to wear? Civil wedding lang naman yun, ang dami-dami pang arte. OMG, tinutoyo ka na naman ba? Nakatulog ka naman ng 8 oras, diba? Nakakuha naman kayo ng yaya para kay baby, diba? Hindi naman yun eh. O anong problema natin? Ewan ko, parang nagdadalawang isip ako. Sa damit? Di mo type yung design? Well, pwede naman natin sigurong ipa-adjust. Dala mo na kasi nang mapuntahan na natin Hindi ko alam kung tama bang magpakasal kami ni Randy. Weh, anong drama yan? Wag na nga, di ka rin naman pala makikinig. Hindi, joke lang. Ito naman, napakainit ng ulo. O sige na, go. Chika mo na. Ano ba problema? Kasi Blessy, technically, almost 3 years pa lang kami together. Unang taon, honeymoon stage. Pangalawang taon, buntis ako. Pangatlong taon, nakatuto kami sa baby. Feeling ko tuloy, it's not enough. Isa pa, bakit pa kami magpapakasal dahil may anak na kami? Tama ba yun? Oh my God! Alam mo, girl, hindi naman sa pagiging judgmental sa'yo, pero ang nega-nega mo, alam mo yun? Alam ko na yun ang sasabihin mo. Wala ka naman kasi sa posisyon ko. Kasi ang hirap sa'yo. Yung negative side palagi yung tinitingnan mo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Bakit hindi mo tingnan yung blessings na dumadating sa'yo? You have a beautiful son. You have a loving partner na, hello? My God, napakahaba ng pasensya. And obvious na mahal ka. Ano ba bang problema? Ang bilis lang kasi, Blessy. Ang bilis lang ng mga pangyayari. Everything is too good to be true. Girl, 2 weeks na lang kasal mo na. Tama bang ganyan yung mindset mo ngayon? Yun nga eh. Hindi dapat, pero bakit ganito? Blessy, ganito na lang. Ikaw na yung bahala sa damit ko, magkasing size naman tayo. Basta, ikaw na yung bahala. Aalis muna ako. Saan ka pupunta? Diyan lang. Mabilis lang ako. Ikaw na yung bahala ha. Okay. Blessy. Dalawang araw ko nang missing in
Dito nga sa resort sa Batangas, ang kulit. Lahat ng tao dito nag-aalala na. Oo, sinabi ko naman sa inyo kung nasan ako. Oo nga, pero girl, yung nanay at tatay mo pinag-aalayan ka na ng dasal. Yung apo nila, miss na nila. At Diyos me, yung tatay ng anak mo, halos mabaliw na. Umuwi ka na kaya? Hindi ba sapat yung space na hiningi mo? Kulang pa ba? Gano'ng katagal pa? Pa-update naman kami, oh. Blessing, paano naman kasi ako maliliwanagan? Maya't maya ang tawag niyo. Kung hindi ikaw, magulang ko. Kung hindi magulang ko, magulang ni Randy. Like, pwedeng pahingi na makatotohanan ng katahimikan. Tatawag ako pag ready na ako. Hindi naman kami aabot ng 1 linggo dito, kaya utang na loob, relax. Sige na, bye na. Teka. Ay, ano ba itong mga taong to? Bakit hindi mo na nila ako lubayan kahit sandali? Mama Tet, tulog na po si Caleb. Ay, sige po, Manang Luning. Pahinga ka na rin. Sige po. Nga pala, ma'am. Si Randy po tumawag kanina lang. Kinakamusta kayo ni Baby Caleb? Yung buong hapon po, mga nakasampung tawag na po siya. Sige, Manang. Thank you sa update, ha. Hayaan niyo po, uuwi na rin tayo bukas o sa susunod na araw. Okay po, ma'am. Good night po. Good night, Manang. Tawagan ko na nga si Randy. Baka masyado na akong marahas dun sa tao. Wait, tama bang tawagan ko na? Matet, ano bang problema mong bruha ka? You have a really good life right now. Bakit pa hindi mo makita yun? What's wrong with you, Matet? What's wrong with you? Ay! Oh my God. Nagulat naman ako sa phone ko. Sino ba tong tumatawag? Si Randy tumatawag. Sasagutin ko ba? Dapat ko na ba siyang kausapin? Handa na ba ako? Matit. Bahala na nga. Hello? Margaret! Margaret, miss na kita. Lalo na yung baby natin. Alam ko. Margaret? Hindi mo na ba ako mahal? Ano ka ba? Hindi ganun yun. Mahal kita, syempre. Mahal kita, Randy. Di ang problema. Bakit ayaw mo pang bumalik sa akin? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko ma-explain. Kaya lang parang nakakatakot lahat. Parang ang saya-saya ko. Sobra. Hindi ko ma-explain yung saya. Sa sobrang saya, feeling ko may mangyayaring hindi maganda. Feeling ko hindi totoo. Parang posible ba to? Totoo ba to? Talaga ba? Deserve ko ba to? Paano kung sa umpisa lang pala? Paano kung may mga nangyayari palang hindi ko napapansin na or nakikita kasi puro saya lang ang alam ko? Kasi Randy, hindi ko ma-imagine ano mangyayari sa akin kapag nawala ka sa akin. Kapag hindi tayo nag-work. Paano yung baby natin? Mahal naman. Akala mo ba ikaw lang? Ako rin. Natatakot ako, sobra. Kasi hindi ko rin alam ang gagawin ko kapag nawala kayo sa akin ni Caleb. Mahal na mahal ko kayo. At gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Para magkaroon tayo ng magandang buhay. Hindi ko mapapangako perfecto, okay? Pero pangako, buong buhay ko iaalay ko sa inyong dalawa. Kaya kung ano man yung takot mo, gagawin ko lahat para mawala yun. Kaya please, umuwi ka na. Umuwi na kayo sa akin. Umuwi ka na sa akin. At pakasalan mo. Hindi sapat yung nanay ka lang ng anak ko. You have to be my wife. Be my wife, Margaret, please.
Okay? Okay? Uwi na kami. Uwi na kami. Antayin mo ako. Susunduin ko kayo. Pupunta na ako dyan, ha? Antayin mo ako, okay? Okay. Everything will be okay. It will be okay. Popoy at Bea, nagkaroon nga ako ng malalang cold feet kay Randy. Marami siguro sa inyo ino-okray na ako na bakit ang arte-arte ko pa, ang saya-saya na nga ng lahat, pero kung ano-ano pa ang pinaggagawa ko. Pero naniniwala ako na kung kayo yung nasa posisyon ko, ganun din ang mararamdaman ninyo. Questionin nyo kung tama bang magpakasal, kung si Randy na ba talaga. Kasi kasal yun eh, mabigat yun. Yes, it's my dream, kaya nga kino-quality check ko yung dream ko. Sa dami na kasi ng naranasan ko relationship-wise, hindi may iwasang magkaroon ako ng doubts here and there. Kasi syempre, I want to safeguard my heart, lalo na at may baby na ako. I have to be in my best mental and emotional shape. And during that time, hindi pa ako fully recovered from being a new mom, kaya I cannot handle additional stress. Pero buti na lang, again, Randy remained calm and patient. Inantay niya talagang maging okay ako. Yung sure na ako, yung wala ng pagdududa. Kaya naurong ng slight yung civil wedding namin, pero huwag kayong mag-alala. Randy and I are happily married na. At eto, sure na talaga ako. Willing na akong tanggapin ang mga blessings ni Lord nang walang pagdududa. Kung meron kasabihang it's okay not to be okay, ngayon naniniwala din akong it's okay to be always okay. I mean, it's okay to be happy, to embrace happiness, to really dive into the moment. Marami kasi sa atin ang half-hearted kapag nakakaranas ng kaligayahan. Feeling natin wala tayong karapatan or feeling natin may susunod na mangyayaring hindi maganda. Kaya we fail to appreciate and enjoy the moment. We fail to enjoy life. Palagi tayo may reservations. Siguro ang point ko lang is, unpredictable naman talaga ang love and relationship. Kaya nga for me, i-live in the moment na yan. Huwag papalipasin lang. Kasi whatever happened in the past, nasa past na. Kung anong mangyayari sa future, hayaan mong future ang mamablema. If malungkot, sige, ramdamin. Pero if masaya, huwag mong labanan. Experience and appreciate it. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Thank you so much sa time ninyo. And thank you na rin sa mga nagtiyagang makinig sa kwento ko. God bless, MOR family. Nilulubos ang saya, Matet. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, ang saya-saya. Ayusin lang natin ang camera natin ng mo? Nasipa ko yung paa eh. Wow, kaya itaas yung paa hanggang dyan. Kaya? Paabutin. Umabot kanina. Oh. Ay nako mga kapamilya, oras na nga po natin. It's already 34 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan na nga ang, nga naman, #Dear MOR, ang saya-sayang pagtatapos ng kwento nitong si Margaret o si Matet. Di ba na, alam mo, yung strong and independent woman, di ba? Hello po sa lahat ng mga strong and independent woman dyan na mga nanonood, mga nakikinig. Alam mo, kung bibilangin ko, I just lost count kanina kung ilang beses na mention yung, alam mo naman ako, Mars, strong and independent woman ako, nakaya ko, etos, yan yung mga ganyan-ganyan. Di ba na statement nitong si Matet. At ngayon din, nakikita ko rin sa mga posts ng mga friends natin, ng mga medyo mas bata sa atin, strong, independent woman. Okay. Hindi nyo na kailangang ulit-ulitin yan.
kailangan talaga natin maging strong and independent as individuals. 'Di ba? Yan yung hino-hone sa atin ng ating mga magulang eh. 'Di ba? Pero sometimes may mga experiences talaga, no? May mga karanasan na darating sa buhay natin na kahit na ulit-ulitin natin yan ng mantra natin, strong, independent individual tayo o woman, sa sinasabi nga nitong si Matet, minsan yan pang ganyang kaisipan yung kumbaga nagdadagdag ng extra challenge, 'di ba, sa ating utak na kasi ang feeling mo kaya mo naman lahat. Pero hindi, meron talaga mga pangyayari sa buhay that will make you feel overwhelmed. 'Di ba? Na parang hindi ko yata kakayanin 'to eh. Pero dahil sa babalik ka doon, strong, independent, pipilitin mo pero hindi pa rin kaya. Alam mo 'yon, parang questionin mo na yung sarili mo. Tama naman yan na meron tayong mantra, di ba? It is something positive but do not overdo it. Di ba? Do not overdo it para sa akin na lahat na lang ng kumilos sa paligid mo, di ba, ay ibabalik mo doon sa thought na hindi, strong, independent woman naman ako eh. Yan yung mga ganyan. Hindi. Sometimes if you have to cry, you cry. If you're scared, matakot ka lang, 'di ba? At kung kailangan mo ng tulong, minsan hindi talaga gagana yung pag-feeling natin na malakas tayo, kaya natin 'to kahit mag-isa. 'Di ba? Kasi sa tingin ko, Bea, diyan yung punot dulo kung bakit para ba nagkaroon ng cold feet itong si Matet. Yung kaya niyang mag-isa. Kaya ko naman to mag-isa. This is just too good to be true. Bakit walang problema? Bakit Hindi, strong and independent. Hindi niya kasi napapractice yung kanyang pagiging strong and independent woman. Diba? The way I see it, diba, hindi niya napapractice kasi ang smooth na. Diba? After mong magkaroon ng isang Carl na very immature pa sa kanyang pakikipag-relationship, noong bata pa naman talaga sila noon, napunta ka sa isang Boji na mandoloko. Diba? Two-timer. Yan, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. At pagkatapos ng sinubukan mo rin ng isang Jake na walang plano at hindi naniniwala sa sakramento ng kasal. Diba? So, doon kasi, kumbaga napapractice mo, okay, sige, may problema, kailangan ko magpaka-strong and independent woman. Whereas, nung pagdating kay Randy, smooth naman eh. Diba? Smooth naman. So, hinahanap mo ngayon yung challenge na, hindi, kaya kong anuhin to eh, kaya kong solusyonan. Anong susolusyonan mo? Kasi nga, wala namang problema. Diba? Sometimes yung sa sobrang katahimikan naman din kasi Bea ng paligid, doon tayo naka-overwhelm. Alam mo yung nalulunod ka sa ingay? Meron din yung nalulunod ka sa katahimikan. Diba? Nalulunod tayo sa katahimikan, and that's what happened to Matet. Diba? Hindi ko sinasabi na walang challenge, hindi ko sinasabi na walang it's just that meron ka na kasing katulong, hindi mo kailangang i-imbibe masyado yung mantra mo na strong, independent woman. I mean, relax ka lang. Nangyayari lang yan, nandyan lang yan. May katulong ka, may karamay ka, may nagmamahal sa'yo. You have nothing to prove to him. Diba? Kalma lang. Minsan naghahanap kasi tayo ng aksyon na hindi naman kailangan. Diba? Just live in the moment. Oo. May mga points na agree ako, pero hindi ko naman nakita na pinagduduldulan ni Matet yung pagiging strong, independent. Nabanggit, oo, pero I don't think that's the point of Matet for this entire. So, ang nakita ko kasi... No. Hindi naman sa entire Kumbaga, isa lang siya sa nag-trigger. The way I see it. Nag-trigger doon sa kanyang dilemma na, ano ba ito nangyayari? Sa akin masyadong tahimik, walang problema, I need some challenge. I mean, pero hindi. I think kasi hindi may mga taong ganyan na hindi nga sanay
na pwede palang ganito na stress-free, not necessarily stress-free, pero madaling kausap yung karelasyon, yung parang madaling i-deal yung mga challenges, yung mga problema, hindi katulad nga nung mga past ni Matet na alam mo yon, ang daming problemang dinala or may mga stressicals na dinala. Kaya feeling tuloy, kasi may mga tao ganyan, feeling natin, ito yung normal sa isang relationship. Kailangan palaging nag-aaway. Kailangan may mga bonggang-bonggang challenges. Kailangan may nagloloko. Kailangan may nagdududa. Alam mo, may mga selusan. Yung mga kuwala ng mga stressicals. Kaya nung nakaranas si Matet ng isang tao na matatawag nating napakatino, like, alam mo yung so different from all the men na naranasan niya, na syukit Well, not so different. I'm here, Bea. Popoy, wag mo ako umpisahan. We both know. Charot. Marami kami nila Randy. Talaga? Anyway. Don't go there, Popoy. Wag mo akong subukan. Okay. Hindi, I mean, na ano siguro si Matet, parang hindi siya sanay, na culture shock siya, relationship-wise, na talaga ba? May ganitong lalaki ba talaga na always treating me right, na may ihahain akong challenge, problema sa kanya, hindi siya magagalit sa akin, soft-spoken, hindi ako sisigawan. Alam mo yon, kapag mag-aaway kami, ako yung talagang alam mo yon, dadaldal, dadakdak, pero siya, alam mo yung kalmado pa rin. Parang hindi normal, parang kaduda-duda. Kasi aminin mo, Popoy, aminin natin mga kamarkada, a guy like Randy is so madalang. I mean, totoo. And that's true. That's true. Oo naman. Tanungin mo ang mga babae, ilan yung mga nakarelasyon nila na kagaya ni Randy, na kalmante lang talaga, na so mature in handling relationship na hindi sasabayan yung toyo mo, yung galit mo, whatsoever. Napakadalang. And it's just so happy na sinuwerte si Matet na nakaranas siya ng ganyan, may lumanding sa kanya na katulad ni Randy. And guys, totoo ang cold feet, because I have so many friends, hindi lang babae, kundi sometimes madalang, pero meron din akong kilalang kaibigan na lalaki na nakakaranas ng cold feet kapag ayan na, malapit ng ikasal. Yung parang bigla-bigla nang nagdududa kung tama pa, ganito, ganyan, eme-eme. And you know why, Popoy? Bakit nag-isip ng ganyan si Matet? Kasi binilang niya eh. 1 year silang magjowa, pure magjowa lang. 1 year is just getting to know each other. Aminin nyo yan. 1 year is, tama yun, the honeymoon phase. Kasi parang, di ba, masaya pa kayo and everything. Wala pang bonggang-bonggang. Hindi pa naglalabasan yung mga sungay nyo talaga. And then, pagka second year, bigla kayo nagkaroon ng baby, which is overwhelming kasi usually hindi ganun, di ba, Popoy? Kailangan ilang years muna kayo magkakilala, magkajowa, usually, bago kayo magkaroon ng baby. Pero eto, ginulat sila ng baby agad, second year pa lang nila. And then pagka third year nila, kasal na. Sa matinong relationship to, ha? Kasi yung iba dyan, nagkita lang ngayon, nakabuo agad. Sa matinong relationship ito. Tapos pagka third year natin, ikakasal na tayo. Pero alam mo yon, kaka-baby pa lang natin, kakasal na tayo. So, nakaka-overwhelm nga talaga. At talagang magdududa ka na, talaga ba? Parang ang bilis naman ng mga pangyayari. Parang asaya-saya. Parang ang bait-bait ng jowa ko. Bigla kami binayayaan ng very, very cute baby. Tapos ngayon, ikakasal na kami. Baka naman mamaya, ngayon lang to. Na baka pagkatapos namin ikasal, yan na, kapag nag-die down na, yung saya, yung honeymoon phase, baka ayan na, dyan na darating yung mga problema. Kaya alam mo yon, it's overthinking, yes, to some extent, pero hindi mo masisisi si Matet kasi everything happens so fast compared dun sa mga dating niyang, lalo na nga kay Jake, na everything naman happens so slow. Ang tagal naman, nagkainipan na ron kay Jake. 5 years, ano walang ba, Jake? ganap. Diba? Kaya hindi natin masisisi si Matet na magduda na it's just normal. Kaya nga sabi nga ni Matet kanina, diba? Dahil sanay tayo sa challenging na buhay, nung binigyan tayo ni Lord ng happy at relax lang,
bigla tayong nagduda, bigla tayong nag-isip ng hindi maganda. Yes. Lord, are you preparing me for the biggest problem of my life? Pinapasyan lang muna ako. Yeah. Alam mo, Popoy, why? Kasi ganyan ako minsan. Kapag sobrang walang problema nangyayari, lalo na nasa trabaho tayo, parang ang smooth parang hindi late si Popoy. Parang ang on time natapos ni Popoy. Parang walang problema. Parang may mangyayaring masama. Alam mo yung ganang feeling? Totoo yan. Pamitain ba to? Ay, pero bago tayo magpatuloy, maraming salamat muna sa 500 stars ni Madam Daisy. Thank you naman. Basta ka na. Well, tuloy natin, Bea, no? Bottom line is, talagang nakaka-overwhelm. Ayan, yung sinabi ko kaninang example, 'di ba, na parang lagi ka na lang merong, ayun nga, no, ilan yun? 1, 2, 3 mga jowa, iba-iba at mga pangit na experiences na naranasan ng isang matet. And then, came Randy. 'Di ba na, naman, sabi nga, it's not a perfect relationship. Aminado rin naman si Randy Chan. Pero napakalayo. 'Di ba, napakalayo doon sa mga problema na naibigay nila Carl, nila Boji, nila Jake dito kay Matet. 'Di ba? Sometimes mapapatanong ka nga yung pinakatakot ni Bea, masyadong smooth, masyadong tahimik, masyadong parang wala akong ginagawa, parang wala akong pinoproblema ngayon. 'Di ba? Bakit wala akong pinoproblema? Actually, totoo yan, no? Natatakot din ako personally, Bea, bakit wala akong pinoproblema ngayon? Wala na ba akong purpose? Di ba kasi yun nga yung purpose? Di ba? Yun yung purpose natin, akala natin dito sa buhay. Di ba? Nakakalimutan natin na you're not supposed to be really, life isn't about solving problems left and right. Di ba? Na naghahanap ka na lamang ng solusyon, kaliwa, kanan, harap, likod, taas, baba. 'Di ba? Yun yung akala natin sa buhay, 'di ba? Pero we just have to experience life. 'Di ba? Maranasan natin yung buhay. Merong mga mali along the way, meron din naman mga magaganda. Tanggapin natin 'yon. Huwag tayong naghahanap, huwag tayong maging fault finder. Yan. Huwag tayong maghanap ng mga imperfections doon sa hindi nga perfect pero smooth lang na relationship. All we have to do is to have a grateful heart. 'Di ba? Dapat yung gratitude natin. Maraming salamat po kasi alam ko marami mga mag-aasawa ngayon, magkakarelasyon na anong tawag mo rito, yung nag-aaway. 'Di ba? Meron silang pinag-aawayan sa pera, sa relationship, third party, sa mga anak nila, sa mga trabaho, 'di ba? Ang daming challenges. And then meron kang napakatahimik lang na buhay, 'di ba? Maraming salamat. Pero huwag kang mag-alala, 'di ba? Coming from a married guy also, problems will come along, 'di ba? Problems will come. Totoo yan. Pero wag mo na munang isipin yun. Kung swabe ngayon, wag mong ipilit na, naku, baka magkakaproblema. No, darating tayo doon. Diba? Ibibigay yan ng pagkakataon. Hopefully, sana na-enjoy mo yung smooth lang, yung kalmado lang kayo ng partner mo. And then, kapag may problema, sana kalmado rin kayong harapin yun. Diba? At makabalik ulit kayo doon sa kalmado lang. Doon mo mararanasan kasi yan, Bea, na ano tawag mo rito, na naku, parang nung nakaraang buwan lang, yung pag-uusapan yung ganyan, parang wala naman tayo iniisip na problema ganito. Natatakot nga ako na meron tayong haharapin in the future. Pero ito, may dumating pero hindi naman siya ganun kalaki, 'di ba? Pero ang sarap lang balikan yung mga alaala na ang swabe-swabe, parang walang problema. Yon. Kaya nga, alam nyo, pag masaya, mga kamorkada, sabi nga dito ni
ni Seryo, wag nating unahin ang pagdududa. Dapat din ine-enjoy natin yung masaya, na-appreciate natin yung mga blessings na dumadating sa atin. Kasi pag lumipas na yan, saka ka manghihinayang na, ay, hindi ko naman na-enjoy yung ganitong moment, hindi ko naman na-enjoy yung ganitong time, yung ganitong mga panahon. Kasi nga, hindi mo ninamnam. 'Di ba? You're always on guard na something bad will happen next, or parang feeling mo, hala, wag tayo masyadong maging masaya, baka mamaya iyak tayo. 'Di ba? May mga ganun mag-isip. Kaya alam niyo 'yon, alam niyo, ang nare-realize ko talaga, Popoy, no? Problems will really come regardless kung naging super saya mo ngayon or sakto lang or eme lang. Kaya alam mo 'yon, kapag ka masaya, itodo mo na yung saya. Kasi, itodo mo man yan o hindi, ay darating pa rin talaga ang problema sa buhay natin. Kaya, alam yun, might as okay well. Lang Make the most. Alam mo, Bea? Alam mo, Bea, no? Totoo naman din kasi. Totoo naman para sa akin. Kasi yung kasabihan na yan, na huwag ka masyado masaya, lalo kapag birthday mo. Diba? Lalo na yan yung birthday mo, may sineselebrate ka sa something special, diba? With your partner o ikaw lang sa sarili mo. Yung graduating ka, party ka dito, party ka doon. Diba pinag-iingat tayo ng mga magulang natin? Kumbaga, uy, huwag ka naman masyado masaya. Because meron kasing rason behind that. Kapag sobrang saya tayo na gusto lang natin fun, nagiging irresponsible tayo. Yun eh. 'Di ba? Kaya pinipigilan tayo na huwag ka masyadong masaya, 'di ba? Tingin ka pa rin sa kaliwa, tingin ka pa rin sa kanan kapag tatawid ka. Huwag tatanga-tanga. 'Di ba mahirap kasi tumatawid ka sa kalsada, tawa ka ng tawa, sobrang saya. Nasagasaan ka. 'Di ba that's yun yung bilin sa atin ng mga nakatatanda. At hindi mali yun. 'Di ba kapag birthday natin, feeling natin tayo ang bida, 'di ba? Parang lahat ng tao masaya for us. Meron diyan, Bea, sasampa sa motor. Ayan, bibili ng alak, nakainom na pero bibili pa ng alak, hindi na nag-helmet, akala araw ko naman 'to, birthday ko naman 'di ba? Pero hindi napapaganda. O minsan sa sobrang saya, siya na lang yung masaya pero meron na pala naaasar sa kanya, nasapak tuloy, 'di ba? Napatrouble tuloy. Tapos tsaka natin babalikan ang mo kasi. Kaya kailangan kung masaya talaga tayo, overwhelmingly happy, 'di ba? Sa relationship na meron tayo, kailangan kalmado rin tayo and kailangan responsable sa mga nangyayari sa paligid. Kailangan talaga sensitive ka pa rin sa nangyayari sa paligid. Hindi pa pwede yung sobra. Dahil kahit anong sobra, hindi maganda. Ayan. Parang tama lang. Para sa akin, tama lang rin to nangyari kay Matet, di ba? At least nakapag-isip siya na maigi, pinakiramdaman niya, di ba? Ano ba nangyayari? Ano bang Sandali. Sometimes you just have to slow down, di ba? And take a break. Kahit pa nga napakaganda masyado ng experience na nangyayari sa paligid mo. Sandali lang. I-assess ko muna to Parang lalabas muna ako sa picture. Titignan ko yung sarili ko. Maganda rin yan. Maganda rin yan. Para masabi mo na, okay, magiging okay lang rin ang lahat. At least na chine-check mo yung sarili mo. Kesa yung bigay na bigay ka, saya ka lang ng saya, and you forgot your responsibility na tingnan ang isang bagay dito, tignan yung nandun, tignan yung ganyan. Wala. Humalakhak ka lang, tapos umiyak ka pagkatapos. Yun yun. Yun yung idea na huwag kang masyadong sobrang saya. Anyon? Correct. May comment si Seryo dito, pero wag na natin basahin, Seryo. Wag na tayong makisaw-saw sa mga pahiran na yan. Pag birthday daw kasi. Sabi ni... Ano yan? Wala. Yan. Katulad yan. Hindi, and that's true, diba? Hindi naman tayo sumasaw-saw. Nagiging sobrang saya tayo, nagiging irresponsible tayo sa mga nangyayari sa paligid. Totoo naman yan. Nung Monday, diba? Ano naman, hindi naman tayo nakikita. Yung mga ganyang klase ng mga kilos natin, nawawalan tayo ng control. Yes, okay. Sobrang saya siguro. Hindi na pag-isipan yung action. Ayan, naman. Mm-hmm. Sabi ni Marvin, tingnan nga natin kung may nakikita tayo kay Marvin. Ang tunay na malamang sa wala yan, pero sige.
Sige, pagbigyan. Bigyan natin ng airtime. Ang tunay na pag-ibig parang magnanakaw yan. Di mo alam kung kailan darating. Kaya wag kang matakot. Sugal lang ng sugal sa pag-ibig. Well, Nakamagkano ka na ba? But the first part, I don't know if it's somehow related to the second part. But good job ka pa rin doon, Marvin. Thank you for the effort. Oo. Pero alam mo, kanina Bea, medyo natakot ako. Sabi ko parang red flag din yata si Randy. Kasi sinabi niya, hindi, 15,000 yung pin-prepare ko talaga para sa dinner natin na to eh. 'Di ba? Sa first dinner date natin. Akala ko siya naman yung klase ng tao na matuos. 'Di ba? Mahirap din naman yung nagko-compute na, sige, may 15,000 tayo pagka nag-excess dito, ikaw na sasagot nito, Bea, ha? Hanggang dito lang ako, ha? Pero alam mo, medyo natuwa ako dun sa first date nila na tama yung sinabi ni Matet, hindi naman sa prangka, pero honest, at hindi siya yung parang pretentious na papogi pa whatever sa first Depende date. siguro sa manner kasi yan ng pag-deliver mo, Bea. Mukha kasing pabiro lang din-deliver ni Ran. Pabirong sweet, innocent siguro. I honestly want, let me message. Kayong mga babae, paano mo? Kasi alam ko, Bea, no, merong mga kababaihan na kapag sinabi mo, sige, order ka na kahit anong gusto mo. Makikita mo naman syempre sa menu. 'Di ba? Minsan sobrang mahal naman ng mga steak na yan. 'Di ba? Parang libo-libong piso naman talaga. Kaya yung iba mga babae are considerate enough na hindi magsalad na lang tayo o kaya something mas yung iba kasi kapag sinabi hindi anything, sagot ko to. Sabi, presko naman ito. May mga ganyan kasi. Pero siguro depende yan sa mukha. Depende sa pagkakasabi. Yes, depende sa pagkakasabi, depende sa expression ng mukha nyo. Ayan sa mga kalalakihan. Kailangan kalmado lang. Huwag naman masyadong presko na, hindi, kahit ano, kaya yan. Pagka gumaganong-ganon yung ulo, parang pa-DOM ko. Sagot ko yan. Pag sinabi sa'yo yun, yung hindi nakatingin sa'yo, sige lang, kahit ano, sagot ko yan. Alam mo yung masyadong pag-cool. Maganda yung pablo mo. Ay lang yan. Handa ako. Pinag-ipunan ko to, pinaghandaan ko to. Yun yung yes. Diba? Pero yung payaman na tapos yung palagi nakaganda. Payaman, payabang. Laki nung relo. Poy! Ito, meron tayong isasanla kapag hindi ko kinaya. Yan, ha? Telling you, may nakilala akong ganyan. Diyos ko, may nakilala talaga akong ganyan. Na hindi, sa nakita ko, gusto niya kasi talagang ma-impress ako sa kanya. Kaya hindi niya napapansin na yung kilos niya is not natural anymore. Pero hindi naman sa masama siyang tao or sa mayabang siya. Dahil trying hard lang talaga siyang gusto niyang makuha yung, alam mo yun, ma-impress talaga ako sa kanya. Kaya hindi niya napapansin na yung body language niya, abnoy na alam mo yun, nakaganyan yung relos, tapos, alam mo yung gano'n dito. Conscious. Gano'n dito, tapos yung minumodulate yung boses. Alam mo yun? Wala ba siyang bangs na katulad ko na parang ayaw makisama minsan, Bea? Diyos ka! Naayos ng ayos, ganyan. Humangin lang, parang, nakakainis naman yung hangin. Pero kapag walang hangin, may inis, ano ba yan? Walang hangin, ang init. Bakit ganyan yung tono mo? Hindi, modulated yung voice, kamo eh. Modulated. I don't know. Kaya, alam nyo guys, huwag kayong ganyan, ha? Maganda yung magpakatotoo kayo, magpaka-honest. Pero, pinag-iisipan pa rin syempre yung kilos at sinasabi bago ilabas sa bunganga. Okay. Bea, may sinabi si Renny Boy, wala naman yan sa tagal. Nasa sa inyo yan kung kaya nyong mag-alaga at magtaguyod ng pamilya. Maraming salamat, Renny Boy, at nagpadala siya ng 10 stars. Thank you, Renny. Kanina ko pa inaabangan yan. Thank you. Ayan, yung mga sinasabi ni Renny Boy. Totoo yan. Huwag masyadong magsaya sa beach. Tignan-tignan din natin mga kasamahan. Baka may nalulunod na. Diba yan yun eh. Sa mga ganyan nga pinag-iingat. Masyadong kala nyo nagbibiro pa. Yung pala may emergency na. Legit din naman. Diba legit din naman nangyari kay Matet. Ang saya nito. Ayoko. Sandali lang. Assess ko muna.
Feeling ko talaga na-overwhelmed lang ang lola mo sa dami ng mga nangyayari. Kasi ano yun, ang bilis ng mga magagandang puro good news. Parang nakakaduda nga. Sabi ni Gail, at least nakabingo na si Matet. Mabuhay. Anong feeling ko catch? Oo, sobrang catch ni Randy. For me. Ito, basahin lang natin ang ilan sa mga nasa YouTube. Rovi Jane Labitad, sabi niya, it's normal talaga naman to feel that way. I feel you, Matet. At yan din ang nararamdaman ko ngayon. Ayan, si Rovi Jane Labitad. Opoy, magpasalamat na tayo dahil my God, wait lang. pala. Wait lang. Sina J.S. Mele, watching all the way from Perth, Western Australia. Maraming salamat. I-acknowledge lang natin mga nasa YouTube. Sina Clarissa Tabora. Yan. Aisaline Belnas. Jemaribel Beltran, Auntie. Ayan, si Anthony Dad. Maraming salamat. Na-miss ka namin, Ann. Medyo late ka ngayon. Ano? Jessa Maherano. Maraming salamat. Mga nasa Las Piñas naman. Okay? Eto na, pasalamatan na natin yung mga nagsipagganap for today's video, Popoy. Maraming salamat kay Kenneth Ansero, ayan, nagumanap bilang Matet. Si BFF Blessy, si DJ Bettina Briones, thank you Ma'am Shea. Si Mama kanina, si Mama Jackie G, yan. At si Carl, pakapogi, Chan Palma, ha. Si Bossing Gersi, sige po, punta na po tayo sa beer house, Makoy Marcos. Si Gordy, si Kara Mande, ako po yan. Si Jake, si Warly Alagaw yan, syempre. At si Randy, Dan Capuchon. At si, yung Yaya Bells kanina, si Jamie Rubio tayo dyan. At syempre, ang tumanggap ng letter niya. Thank you so much, Matechi. Oo, ako po yan. At ang nag-edit, si Joko Loco. Thank you. Thank you so very much sa lahat ng mga gumanap. At syempre, mga kapamilya, it's the weekend. Huwag niyo kalilimutan nga ang pagtutok sa ating Dear MOR podcasts sa Spotify, sa Apple Podcast, at syempre sa mga replays natin sa YouTube, sa Facebook. Ayan, pwede niyo pong i-revisit ang ating mga Dear MOR episodes ayon sa inyong kagustuhan. At ang inyong mga sulat, welcome pong ipadala yan dito sa amin sa Dear MOR. Papaano nga ba, Bea? Well, pinakamadali, pinakasimple dyan sa MOR na Facebook page. Mag-send na kayo, mag-PM lang kayo. At make sure, mga kamorkada, ito ang talagang problema madalas. Pag nag-PM kayo, nag-send kayo ng letter ninyo, make sure mag-reply naman po kayo sa amin. Kapag alam mo yon, may mga katanungan kami ng bonggang-bongga. Chikahan po tayo, hindi po to one way, ha? Kailangan pa rin natin pag-usapan yung mga detalye. At syempre, pwede rin po kayo mag-email sa dearmor1019@yahoo.com. Ganun lang kasimple, my God. Yun. MOR Facebook page or sa Dear MOR Facebook page. Alright. Naku mga kapamilya, maraming salamat. It's been a fine week. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B. Betos. At ang lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy.